6 na umaga at inaantok pa ako. Sarap ng ano eh. Ang sarap ng lamig. Hindi ko pa naimulat yung mata ko pero nakikita ko. Ang ganda na nakikita ko. Kahit pipikit-pikit pa ako. Sigjok nga ayo. Tulog pa tayo. Maya-maya tayo bumangon. Hindi man tayo nagmamadali eh. Diba? Sa sobrang lamig, kinuha ko tong sleeping bag ko dun sa may dry bag ko. Sa crash guard bag. Buti pala hindi ko tinatanggal dun. Hindi, meron tayong panlaban sa lamig. Hey Jack, ano pinagagawa mo na naman dyan? Ha? Ano pinagagawa mo? Buhaw ka? Inom kong tubig? Patayin ko din pala muna yung ilaw natin para may magamit pa ulit tayo mamayang gabi. Grabe yung ulan eh. Ang lakas eh. Pati hangin, sumasabay din eh. Jack, tubig. Inom ka, huy, Jack. Ayaw mo? Kaganda naman nun. Mayroong rainbow. Ayun na, may rainbow. Ang ganda oh. Tapos kagabi, ayun, dumating ko na sa harapan ko na nakamotor. Naglagay ng tent. Kaso yung tent na yata nila hindi gaanong waterproof. Ayun, nilagyan nila ng cover na plastic. Ay, may Diyos na ako yun. Sana wag nang gaano malakas ang hangin. Galang-gala ka. Sige, lumakad ka dyan. Saglit lang ha. Ilaw. Limited lang din yung battery natin sa Blue 80. Kailangan nating magtipid. Iihi yan. Sabi ko saglit lang to si Jack. Nambubulabog dun sa natutulog sa isang tent. Jack! Ikaw saan ka napunta? Halika rito. Nambubulabog ka dyan eh. Aga-aga. Bumalik ka ron. Bumalik ka. Halika rito. Mamaya ka maggala. Hindi pa oras para maggala. Masok ka pa. Tayo matulog pa. Ganda ng bundok. Andun, makulimlim pa yung ulap oh. Papalipad sana akong drone eh. Bigla namang ang bilis ulap oh. Tapos umaambon na kaagad. Ayun na naman yung malakas na hangin. Tayo matulog na lang muna. Maya na lang ulit. Jack na. Tulog na lang tayo Masarap matulog pa eh. Ulit, tulog. Maya na lang ulit. Ang lamig. Samantalahin natin yung ganitong kalamig. Doon ka sa pwesto mo. Puno na agad ang ihi mo. Diaper mo pala ng ihi. Kaya tanggalan mo na. Ilan lang pala ang diaper na nadala ko sa'yo. Huwag kang iihi dito ha. Pag umihi ka sa labas kita patutulogin. Ay hindi, sobrang lamig nga pala. Doon ka sa may baba. Huwag dito sa kama. Jack, tama na yan. Hindi matulog pa. Sabagay haba na ng tulog mo. Alas 8 ng umaga. Napakaganda ng langit dahil merong baghari. Ayun yung rainbow. Mas malapit dito kaysa dun sa kanina Kitang kita tawagin ko lang si Jack para makita din niya. Kanina kasi andito lang sa loob nagsusumilip dito. Jack! Halika, bilis! Bilis! Halika rito! Tingnan mo, may rainbow. Bili, halika rito. Halika. Tingnan mo yung rainbow. Tingnan mo, bilis. Kita mo? Basta kikita mo pa yung aso sa baba. Tingnan mo yung rainbow. Yun ganda. Yes. Sa wakas. Nakakita rin ng rainbow ng malapitan Di ba laging sinasabi pagka sa rainbow, yung dulo ng mismong rainbow, makakakita ka daw ng pot of gold. Totoo kaya yun? Pero ang totoo niyan, scientific explanation is
reflection yan nung mismong ilaw na umaano dun sa sa mismong tubig ulan. Bumabanda, di ba? Pagka naanuhan yung tubig ng mismong liwanag, nagkakaroon ng rainbow. Oh, di ba? Gandang tingnan ng rainbow eh. Kitang-kita mo yung kulay pag malapitan, buhay na buhay yung kulay. Ano, Jack, no? O sige, lakad-lakad ka muna dyan. Huwag kang manghahagad, huwag kang lalayo. Ay, maambon! Landing! Ayun, maambon na. Ayan, dito naman sa may likod namin nagre-rain showers, oh. Pero doon sa mismong likod niya, siguro may rainbow rin dito na malapit sa amin. Kasi doon sa mismong rainbow, ay umuulan din doon. O Jack, dyan lang ha. Dito lang at umuulan, oh. Yan ang mahirap pagka ganitong maulan dito. Mahirapan ka magtiklop. I-chechempo mo na tumigil yung ulan. Kasi ito nasa harap ako kanina, nagtitiklop na. Tinanggal na nga yung mismong plastic eh. Kaso bumuhos ulit yung ulan. O di pasok ulit sila sa tent muna. Maya-maya siguro. Although maaraw, pero kasabay yung ulan. Ano nga bang kasabihan ng pagka maaraw tapos umuulan? May kinakasal daw na ano? Letter T? T? Baka kung ano naman nasa isip nyo, tik, balang. Magkakapi-kapi muna din pala ako. At meron pa tayong tirang kanin. Andito pa pala yung tinapay ko. Dito ko pala nilagay. Nabuo na naman yung mismong butter, oh. Hindi ko yata magagarlic bread yun, ah. Kasi malunggay pandesal yun, eh. Mas masarap kung yung tasty. Jack, naulan, ha? Dito lang. Jack! Pasok ka na nga dito. Halika rito. Pumasok ka na rito. Pumasok ka. Mababasa ka lang. Mababasa ka. Balik ka na doon sa pwesto mo. Balik ka na ulit doon. Huwag kang iihi dyan, ha? Huwag kang iihi. Malagyan kaya muna ng diaper to. Yun na lang ba diaper mo? May 3 pa. Abot pa yan hanggang bukas. Ikaw naman kasi kung saan ka maitutok yung ano mo eh. Yung baril mo eh. Ihi ka ng ihi eh. Gusto mo lahat, iihian mo eh. Dyan lang. Teka, punasan ka ta. Basa paa mo. Ba't humihiga ka? Higa ka ulit. Nasa natin yung paa mo. Basa sa damo. Dyan lang ha. Ako'y magkakape-kape lang dito. Ikay tumanaw-tanaw na lang dito. Halika rito. Huwag ka nang lalabas muna dyan. Mamaya tayo lumabas o gumala pagka tumigil yung ulan ha. Kumuha lang ako ng tubig dito kila Kuya Mike eh. Pagbalik ko, nandito na to sa labas oh. Hindi makatiis. Dito lang. Masagi mo yan ha. Matapon yung pinapainit ko. Dito ka. Umaysod ka. O dyan lang. Good boy. Kung ano-anong hinihimod-himod ha. Kumain ka na, di ba? Pinakain na kita kanina. Labas na naman yung pangil mong iisa na lang. Isa na lang ba pangil mo? Patingin niya. Pakikipag-away mo yun. Dalawa pa. Dalawang pangil na natitira. Yung sa harap ang ngipin niya, wala na eh. Ayan, dyan ka na lang sa loob. Wala ka naman gagawin pa sa labas. Wala na yung rainbow. Siguro kayo lumabas so tinitingnan niyo yung rainbow. Okay na? Napagmasdan mo na yung rainbow. All goods na. Sige, tulog ka ulit. Medyo tumututok na rin sa amin yung araw dito sa kaliwa. Medyo ang tagal uminit ngayon ng tubig Wala naman gaanong hangin. Ayan, umuusok na. Umuusok na ang ating mainit na bag 2. Init naman. Hindi ko pa inuhubad yung medyas ko Malamig pa mamaya pagka mainit-init na yung pakiramdam. Ayan, umaraw na ulit. Nahahawa na rin talaga ako sa asawa ko na magkape-kape. Kaya yung nagpangalan doon kay Coffee, si Angel. Kasi nga dahil mahilig sa kape yung asawa ko, pinangalan niya Coffee. Sumunod, si Mocha. Kasi nga Mocha, kumbaga flavor din ng kape yun, di ba? Mocha latte. Tama ba? Pero itong si Jack, ang nagpangalan dyan is yung kapatid ng asawa ko kasi sa kanya nang galing yan kay Ate Carla. At saka si Jarvis pala yung una, yung sumunod. Ako nagpangalan nun, Jarvis. Tapos yung sumunod na babae, nung after ng pandemic, na dumating si Gianni, kami nagpangalan parehas ng asawa ko. Para pare-pares kasi silang letter J. Pagdating lang kay Coffee tsaka kay Mocha, asawa ko na yung nag-decide ko anong pangalan. Dati may nabasa akong comment na sabi, yung para mag-brew ako ng kape sa pagka-camping. Sa ganitong karaming gamit na yung dala-dala natin, makakapagdala pa ba ako nung pambrew, yung iaano mo pa yung coffee beans, di ba? Yung iga-grind mo pa. Tapos may dala ka pang parang lagayan, doon mo ilalagay yung grind coffee tsaka mo anuhan ng tubig. Pero wag kayong mag-alala. May ireregalo ako sa asawa ko na yung parang nagbubro ka din talaga ng kape. Yung, ang tawag doon,
yung espresso machine ba? Yung tawag doon. Kasi ang asawa ko, merong yung espresso machine sa apartment niya. Kung tawagin yung Nespresso ba, yung merong capsule na nilalagay. May nakita ko na sikat na nagpauso nung parang portable na espresso machine. So magandang dalhin niya sa camping. Para once nakasama ko yung asawa ko, meron siyang sariling espresso machine na madadala at magagamit. Saka minsan, kapag hindi siya kasama sa camping, ako yung gagamit. Para na sa ganun, talagang kaping-kape yung lagi nating matitikman. Ayan na naman, ulan-ulan. Ganito panahon dito, kaya alam nyo na ha, kapag ka nagpunta kayo, pagdating ng gabi, lahat may nakahanda na kayong medyas, kumot, at saka jacket. At syempre, para sigurado na hindi kayo nag-aalala, altitude tent din yung gamitin nyo. Katulad nito, pakita ko pala sa inyo yung loob, no? Hindi ako nagwo-worry kagabi kahit na malakas-lakas yung ulan eh. Although naririnig ko yung mga patak-patak ng ulan, syempre bukod dito sa mismong ating awning, naririnig ko. Yun dito rin sa may parting likuran ng ating tent kasi yan yung naka-expose dun sa likod eh. Pero tingnan nyo naman, no? Wala man lang pumapatak sa akin dito. Kasi meron siyang space na siguro yung mga ganyan, ayan, no? Dito mismo sa mesh na tent natin at saka yung cover niya. Tulad nga nasabi ko, itong cover ng tent is parehas ng quality na tela lang dito sa awning natin. Kaya sigurado na tayo na hindi yan tatagusan. Tulog na naman si Jack. Ay, narinig ako. Sige, tulog lang. Tulog lang ikaw. Nawala na yung rainbow kanina, di ba? Ayun, nagbabalik ulit yung rainbow. Yan ang kagandahan dito. Makikita mo na malapitan din yung rainbow. Ako'y magkakape-kape na muna at mamaya siguro bago magtanghalian, itong natitira kong kanin na lang yung kakainin ko tapos luto na lang ako ng ulam. Okay na? Inom pa. Alas 12 ng tanghali at ganun pa rin naman yung panahon, pabago-bago dito. Uulan pero sobrang init. Tapos minsan aambon-ambon lang. Magluluto na ako ng aking ulam, yung hotdog. Ang problema ko, yung mantika tulog. O kahit kaperanggot na mantika walang pumapatak. Ang gamitin ko na lang itong butter na nandito. At uubusin ko lang naman tong kanin na natira ko kagabi. Pwede na siguro itong butter at saka yung garlic. Pang ng hotdog, no? Medyo tagilid ang aking lutuan Yung pala, natanggal na yung parang hinang dun sa sa mismong aking stove. Ayun, no? Kailangan ko na pala itong paltan. Or parang lumuwag ata. Isang hotdog, tatlong hotdog to hinati ko sa gitna nang sa ganun, magkasya dito sa lagayan. Ito yung luto na hindi mo na kailangang ituro kasi prito-prito lang naman to Basta mag-iingat lang sa mantika kung mantika ang gamit. Parang ang sarap isangag na rin dito nung nung natira kong kanin, no? Hotdog lang. Pag naluto na naman yan, mabilis na yung isangag yung yung kanin. Pinutol-putol ko pa ng maliliit para mas luto yung gitna. Lalaglag pa yung stove. Wait lang. Hindi stable yung gantong stove Yung tatlo lang ang paa. Or hindi lang talaga yung paa nito. Luto na to, no? Pwede na yan dyan. Pwede na yung butter garlic yung pangsangag. Ay. Pwede na tayong kumain. Okay, kain na. Ganun pa rin naman. Hotdog pa rin naman. Yan naman pinagkaiba. Ito na yung tanghalian ko. Tapos mamayang hapunan, saing na lang. Bahala na, kung bibili na lang ako dito, kung meron, bili na lang. Baka kasi maubos na yung butane last na to. Siyempre mamayang gabi, kailangan ulit natin magpainit ng tubig Kape-kape ulit yan at malamig na naman. Baka sabihin nyo, hindi ko na kayo inaalok Hotdog lang naman to. Last piece hotdog. Gasan ko na rin to. Ay, mambon na naman. Kunti na lang tubig. Kailangan kong bumili ng tubig. Ayan. Ayaw pang ibuhos kung ibubuhos yung ulan Paano pa paunti-unti pa Okay naman si Beastie sa pwesto niya. Wala namang problema dyan. Pakita ko sa inyo kung saan ako naguhugas ng aking mga pinagkainan at saka kung saan din yung CR dito sa
mismong pinagkakampingan ko kay Kuya Mike. Nalaglag pa. Dito ako naghuhugas. Pwede rin kayo maghugas dito ha. Tapos, ito naman yung CR nila. Oh, di ba? May tubig naman dyan lagi eh. Para hindi kayo nagwa-worry, baka sabihin nyo eh, may CR ba? Magtanong pa kayo sa akin. Itong kabila, kwarto ni Kuya Mike yan. Diyan siya natutulog. Basta magdadala lang kayo ng sarili nyong panghugas. Like itong dishwashing liquid at saka sponge. Para sure naman yung tubig dito eh. May tubig naman lagi dito eh. Tipid-tipid lang sa tubig. Huwag naman yung masyadong aksayado sa paghuhugas. Tipid-tipid lang din. At yung mga tubig na yan, inaano lang din yan sa tubig ulan. Iniipon-ipon lang din. Puti-uti lang, basa-basain mo lang. Busog, aba. Uy. Pagkatapos maghugas, punasan ng hinugasan. Busog. Jack? Iinom ka? Halika rito, halika rito. Inom. Damihan ng inom, ha. Ibili na lang ulit akong tubig. Wow na wow, Sarap ng tubig mo, malamig-lamig pa. Okay na, wala ka namang uminom eh. Basang-basa ang baba mo eh. Sige, balik ka na dun. Parang gusto ko siyang dalhin dun sa medyo dulo-dulo dun eh. Ang kaso, mainit pa. Hahapuin lang yan. Tsaka, bigla-bigla ang umaambon. Maya-maya siguro. Pag yung pahapon na talaga. Pero wag naman sana magkaroon agad ng mga darating na ibang tao para may pasyal ko man lang to si Jack dun sa may dulo dun. Success. Tinakasan ko si Jack at natutulog eh. Baka mamaya sumunod pa sa akin sa CR eh. Success. Magaan na ang pakiramdam. Dahan-dahan lang ang kilos para hindi tayo makita. Ayun, nandun pa rin siya sa dulo dun. Sinarado ko muna at baka pag nakita niyang wala ako lumabas kung saan na naman magpupunta to. Hihiga lang ako at hintayin natin ang mga oras na ba. 1:00. Siguro mga 4:00, 5:00. Nanamnamin ko lang yung hangin na napakasarap dito. Okay? Sarap. Alas 4 ng hapon. Ito, nagising na ako. Si Jack nagising na din. Harap ng tulog namin parehas eh. Lalabas tayo? Ha? Lalakad-lakad ko lang si Jack dito. Jack, tara! Tara! Ay, lalabas. Ang bilis Pare-parehas kayo. Basta gagala. Ang bilis, kumilos. Mag-ano ka muna. Mag-leash ka muna. Eto. Wait lang ha. Dahan lang. Hintayin mo ako. Okay, let's go. Ayos. Gala. Huwag masyadong mabilis ang takbo. Diyan tayo. Kanina ka pa yaya. Oo, ganado. Ganado tong aking si Jack mag-exercise. Dito. Tara. Para kayo mag-exercise. Ang laki-laki mo na. Dito sa lugar na to, laging may mga mag-boyfriend, mga mag-girlfriend na mga pumapesto. Minsan nagsasabit sila dyan ng hamok eh. Hindi ko pa napupuntahan tong dulo-dulo na to. Ano bang meron dito sila tumatambay? Jack? Dito lang. Basa-basa pa pala rito. Wala namang kakaiba. Mas malapit lang yung pwesto. Mas malapit lang siya dito sa mismong tanawin dito. Ayun, ang ating pwesto. Doon tayo. Tingnan niyo yung bundok doon. Sige, tanggalan muna kita ng leash. Anong gagawin mo? Iihi? Pupupo? Tara! Dito daan! Nagdyan! Saya na naman ng Jack. Dito! Bili! Malayang-malaya. Walang kaaway. Ang dumi-dumi dyan eh. Diyan ka pa dumaan. Dito! Halika rito. Huwag ka dyan dumaan. Dito ka. Dito. Papagurin kita.
Dami mong energy. At kanina ka pa yaya ng yaya. Dito! Jack! O, saan ka pupunta dyan? Dito, dito. Ano, iihian mo na naman yung ano yan. Teritoryo mo. Oh, sabi na eh. Nakadiaper ka naman eh. Halika rito. Hoy, halika rito. Lagyan mo na kitang leash. At baka bigla kang makipag-ano dun sa mga malalaking aso rito eh. Hapon na wala pa yung nagtitinda ng ihaw-ihaw dito. Ayun dyan, sa entrance mismo nitong campsite. Wala pa yun. Anong oras kayo magtitinda yun? Oo, gala naman kami. Anong oras magtitinda yun dito? Wala pa, maya-maya pa. Maya-maya pa yun? Mamaya dyan sa taas pag hindi tinda yun. Ah, okay, sige. Dito, gala-gala, sa sementado. O, saan ka pupunta dyan? Wala ka naman patutunguhan dyan. Doon, lakad lang sa kalsadang yan. Yan. Ganda ng bundok sa likod talaga eh. Pag naglakad ka rito, ang ganda ng background mo. Woo! Exercise si Jack. Ganado! Ako! Balik na tayo dun. Hindi ko alam kung nauuhaw ka na. Gusto mo nang uminom. Jack, good na? Ano, kaya pa? Ha? Lawit na dila mo, tara, ikay uminom ng tubig. Lo. Dami yan, oh. 3 magkakatropa yan. Hindi tayo pwede dyan. Tara, dito. Dito, inom kang tubig. Ano? Ayaw mo pa? Uminom ka muna ng tubig. Kala mo naman, papasok agad ng tent. Uminom ka muna ng tubig dito. Yan, nahingal na eh. Maya ulit. Oh, ayan, uminom ka dyan. Tama mo. Hindi ka naman mapakali. Bababayaan kita maglakad-lakad. Huwag kang lalayo ha. Huwag kang lalapit sa kalsada ha. O sige. O go. Huwag dyan sa kalsada doon. Oh, ba't bumalik ka agad? Sabi ko maggala ka. Hanggang kaya mo maggala ka. Ano ka ba? Guard dog? Ha? Ha? Guard dog ka dyan? Binabantay mo yung entrance? Ha? Doon na ikaw. Kung kaya mong gumala na, doon na ikaw. Itsura mo. Tara. Doon kita niyaya. Tara. Tingnan mo yung bundok doon. Oh. Ayun, wala nang ulap sa ibabaw. Kitang kita na yung pinaka burol sa taas. Oh. Dito tayo. Ayun, may upuan at saka lamesa dito. Dito yung meron nagtetent nung unang dating natin eh. Dito tayo, dito. Yan. Good boy. Ikaw, lagi ka nakikipag-away kay Jarvis sa bahay. Hindi na kayo nagtigil. Ano bang inaaway mo sa kanya? Nagsaselos ka? Ha? O ngayon, ikaw naman ang kasama. O, 2 araw pa ikaw. Tumitingin ka dun sa bundok? Yung bundok, tinitingnan mo? Kaya mong bumaba dito, ha? Si Jack na may phobia sa pagbaba. Marunong umakyat pero takot bumaba. Halika nga, tara. O ano, sige, baba ikaw dyan. Tara. Alam ko namang hindi mo kaya bumaba dyan eh. Pag si Jarvis tumalo na yun dyan. Ikaw, nakit ka nga pala ng bahay doon sa hagdan, tapos di ka naman marunong bumaba. Ba't ka ba naakit doon? Ha? Sarap ng hangin, no? Ang lamig. Ano, okay ka na? Ha? Nakatambay na tayo. Nakapaglakad ka na. Exercise. Balik na tayo doon sa tent. Tara. At ako'y magsasayang muna ng hapunan ko. At saka mamaya pag dumating na yung mismong nagtitindi ng ihaw-ihaw, bibili ako. Tara. Maliwaliwanag pa. Testingin natin tong Potensic. Yung kanyang isang feature na kung saan ito ay merong tracking. Na unlike sa mismong Mini 2 at saka Mini 4, kaya ang alam ko ay wala. Dito sa app ng Potensic, makikita nyo itong icon na to kung saan dito yung mga quick shots, yung mga ayan, pull away, rocket, circle, spiral, and boomerang. And then sa ilalim dito, andito yung kanyang active track. Pagka pinindot mo yan at nakita ka sa camera,
Ise-select mo as ako yung subject. Pakita ko sa camera. So ayan, makikita nyo, ayun, may plus icon. Pag pinindot ko yung plus icon, so itatrack niya na ako. And then may pamimilian dito na 1 minute or 3 minutes. Yung tagal ng kanyang pagtatrack sa'yo. So pag pinindot ko yung go, 3, 2, 1, go. ayan. So tinatrack niya na ako. Oh, automatic naka-record na rin yan. And after ng 1 minute, ay titigil na rin yung pagsunod-sunod sa akin ng drone na yan. Kung halimbawa, bilisan ko yung lakad ko, kahit medyo mataas, ay nakikita nyo pa rin ako, no? Sumusunod siya. Oh. So ang height niya is nasa 11.3 meters. Ayan, oh. Kung halimbawa, ibababa ko, make sure na kapag ka naka-active track, yung height ng yung drone, ay make sure na walang yung bagang babanggaan para mag-cause ng crash ng drone. Yung active track na to is sa umaga lang talaga siya mapapagana kasi pagka madilim hindi naman makikita ng mismong drone eh. Okay naman yung active track niya. Yun nga lang, pag gagawin nyo rin tong active track na to is sa open area kayo. Yung talagang walang gaanong mga sasabitan. Ito yung hindi ko magawa dito sa drone na to. Yung pagka magte-take off, yung nasa kamay mo lang. Kasi i-slide mo pa yung mismo take off dito eh. Tsaka may lumalabas na yung parang telemetry kung anong IMU. Unlike dun sa ginagamit ko, pagka ko, tinake off, take off na yun, nang hawak-hawak ko. Pero dito, kailangan mo muna siyang ilapag sa ground or saan mang stable, para sa ganun saka siya magte-take off. O, katulad nito, hindi ko siya ma-take off. Kahit anong gawin ko rito, kahit na anong stable ng kamay ko, hindi siya magte-take off. Hindi naman kasi pwedeng ganito yung lagay ko sa kamay ko at baka tamaan yung daliri ko. Kaya dapat ganito ang hawak pagka magte-take off ako eh. Ganyan wala, may lumalabas na preparing the IMU, keep the drone stationary. So kailangan mo muna siyang ilapag yung hindi talaga siya gumagalaw. Saka siya lilipad Ayan. Home point refreshed. Tapos pwede mo naman siyang pwede mo naman siyang i-landing katulad ng ginagawa ko, hand catch. Pagka na-detect niya na, pagka nilapag ko yung palad ko, unti-unti na siyang lalanding. Sasaluhin mo na lang. Ayun, okay na. Kasi kaya ko lagi ginagawa yung take off na hawak-hawak. Katulad yan, hindi naman pantay yung lupa. Paano kung wala kang dalang yung patungan? At saka, halimbawa, nasa disyerto ka or kung saan man lugar na wala kang pagpapatungan. Mas okay pa rin sa akin talaga na tinitake off ko yung drone na nakaganyan. Na hawak-hawak ko mismo yung drone. Alas 6 na ng gabi at ganito na kaagad kalamig dito. Hindi pa nga gaanong yung lubog na lubog ni araw kasi meron parang liwanag pa eh. May liwanag pang kaunti. Pero pa mawawala na rin yan. Tapos na rin ako magsaing ng aking kakainin. At ako'y magkakape-kape lang muna. Parang hindi nagtinda yung yung nag-iihaw-ihaw. Iniintay ko eh. Kape-kape muna. Sakto lang yung ininit kong tubig Ganda na naman ng kalangitan. Kitang-kita na naman yun sa baba. Lamig. Mamaya gamitin ko ulit yung medyas ko. Si Jack tutulog. Mamaya kakain na rin yun. Nalamig na naman ang aking kamay. Kahain na ako ng pagkain ni Jack. Bilis ng pangamoy mo Saktong-sakto ka kung kailang maghahain ako ng pagkain mo Talagang nakaabang ka na kagad dyan, Jack Wow. Basta pagkain, ang bilis-bilis, no? Jack, nais mo'y laging gutom. Kakain na. Jack, no? Masaya na naman, Bakit dyan ka naman sa kabila? Huwag ka nang bumaba. Doon ka na. Dito ka sa kabila. Dito. Lumusot ka sa ilalim. Wait ka. Matutong mag-intay. Wait lang. Piniprepare ko pa ang pagkain mo. O baka masagi mo yung kape ko. Matapunan ka dyan. Mainit yan. Sakto na to, Pangbukas mo na to. Last na to pagkain naman na to. Talaga naman di makapag-intay agad Arigo, ba't ako kinagat mo? Tanga ito. Loko. Susubo mo yung daliri ko. Ubus yan ha? Bagay, ikaw naman nag-uubos Magtira ka man, ilang pirasong dry Bigla ka napatakbo dyan.
Malanggam dito. Sabi ko sa'yo, dyan ka na eh. Huwag ka nang bumaba eh. Bumaba-baba ka pa eh. O, tamo, hindi makapakali. Diyan ka na, sa may ano mo, doon sa dulo. Doon ka sa pwesto mo. O, diyan ka. Uy, umayos ka. Ba't yung nakaano ka dyan, kalahati mo dito sa kama? Bumaba ka. Ang hirap mo namang ano yun dito. O, bumaba ka kasi. O, diyan, sa walang langgam. O, di na pagkakagat ka ng langgam doon, no? Nagulat ako, biglang nagkukumise. Tapos, biglang umakit dito sa kama. Nakaramdam ng kinakagat ng langgam. Sumaglit lang ako at bumili ako ng mami. At kung hotdog na naman ang kakainin ko eh, medyo hindi ako gaganahan. Bumili ako ng mami mainit na mainit pa. Parang sa ganun eh, may sabaw. Kala ko wala akong mabibiling ano eh, ibang pagkain eh. Kasi yung isang nakita ko lugaw eh. Init. Kapaso. Sarap, init. Umuusok-usok. Isa kakain muna ako at maya-maya tayo magkwentuhan, ha? At medyo umaatake ang aking hiya. Maraming tao eh. Tikim muna ng mami. 55 pesos. Meron na siyang itlog. Bago muna ako sumubo, kayo muna. Tikman nyo kung masarap ba. Sabaw na mainit. Ano? Anong lasa? Ako na nga titikim. Sakto naman yung ano niya, yung timpla. Hindi siya maalat. Uhaw ka? Nauuhaw ang aking jack-jack. Nasaan yung cellphone ko? Ayun. Ay! Inom pa. Okay na? Wala kang diaper, huwag kang iihi dyan, ha? Dahil wala nang gaanong tao at nag-alisan na rin yung kaninang mga nagbibidyo okay tsaka nagpapatugtog. At least ngayon, tahitahimik na yung lugar at alas 10 na rin naman ng gabi. So, pag-usapan natin tong Potensic Atom na pinadala sa atin para testingin at bigyan na rin natin ng review. Unang-una, itong Potensic Atom na pinadala sa atin ay yung combo na may kasamang 3 battery. Ang nagustuhan ko dito sa battery is hanggang 30 minutes yung flight time. Pero pagka sa ganitong mahangin natin, testing natin, syempre medyo mas malakas ang konsumo nun sa battery. So, maabot siya ng mga 25 minutes. Pero kung normal na lugar na hindi naman gaanong mahangin, maabot siya ng mga 30 minutes. Tulad ng pinakita ko sa inyo, itong battery ay may tigi-tigisang USB Type-C na slot. Kung saan, kung halimbawa, naiwan mo yung charger, itong charging slot na to, pwede mo siyang i-charge individually. At pagka dito mo naman siya i-charge sa charging hub niya, kasama na siyang adapter na kung saan ay pwede mo siyang i-charge sabay-sabay, simultaneously kumbaga. At itong drone bag, kasama na rin mismo dun sa mismong combo pagka bumili rin kayo. Pagdating naman sa remote niya, ito rin yung itsura ng mga unang drone na nilabas ng isang brand. So hindi porket pinadalhan tayo at binigay sa atin tong drone para gawa natin ng video, hindi ko nasasabihin kung ano yung sa palagay ko na pwede pa nilang i-improve. Like nung ginawa ko kanina, hindi siya pwedeng i-take off ng hawak-hawak mo tulad ng ginagawa ko sa ginagamit kong drone. Pero nagustuhan ko naman sa kanya, ang bilis niya kagad makasagap ng GPS. Pagka-connect niya sa remote, maya-maya meron na kagad GPS, yun makakapagpalipad ka na kagad. Yun nga lang, ang isa pang medyo disadvantage at hindi approve sa akin, yung maghahanap ka pa ng flat surface para ma-take off mo siya. Kasi tulad nga nasabi ko, kung nasa may mga lugar ka na mabato, malupa, or mabuhangin, ang tendency nun is pumunta yung mga debris papunta rin sa mismong propeller mo or dun sa motor na magiging cause ng pagkasira ng drone mo. Ang isa rin naman na gustuhan ko dito is meron nga siyang active tracking kung tawagin. So pwede kanyang i-track for 1 minute or 3 minutes kung alin sa dalawa yung pipiliin mo. Pero ingat lang dahil sa wala nga siyang obstacle avoidance, lalo na't maraming obstruction sa paligid. So pwede siyang bumangga at mag-crash. Kaya pagka gagamitin mo yung features niya na tracking, is kailangan nasa open field ka talaga and mas mataas siya sa mga obstruction sa papaliparan mo.
Pagdating naman sa video quality niya, kayo na humusga sa mga nakita nyo sa ating pagpapalipad. So lahat ng mga drone shots na napanood nyo sa video na to, ay ito yung gamit ko, Potensic Atom. So kung first time mo magkakaroon ng drone at budget meal lang yung hinahanap, consider mo tong Potensic Atom. At yung mga basic features ng isang drone, meron sa drone na to. Meron din siyang quick shots na kung saan sinubukan ko yung rocket, yung drone, pero yung spiral at saka yung iba pa, hindi ko na gaanong sinubukan kasi etong ating pagpapaliparan may mga puno-puno. Pagdating naman sa range niya, ang sabi sa box ay umaabot siya ng 6 kilometers. Pero sa sitwasyon natin dito na sobrang lakas ng hangin, ay hindi ko siya mailayo at lagi lumalabas yung warning ng strong wind. Pero huwag kayong kakabahan kasi kita ko naman na lumalaban talaga tong drone na to kahit na malakas yung hangin. At kahit na may kalakasan yung hangin at medyo nag-i-struggle yung drone natin sa ere, nagagawa pa rin niyang stable yung mga video shots natin. Kaya kung interesado kayo sa drone na to, ilagay ko na lang sa comment section ng ating video yung link kung saan nyo to mabibili sa Shopee. All goods na tayo dito sa Potensic Atom. Nabigyan ko na kayo ng mga kailangan nyong malaman dito sa drone na to. Tago na natin. Dun sa last upload natin na video, di ba nasabi ko sa inyo doon na what if mag-member halos kalahati ng ating subscribers, may sasakatuparan natin na ipagpatuloy yung Tuktuk Life Camping and Adventures natin. Tulad ng sabi ko, wala namang sapilitan kung sino lang naman yung may gusto na sumuporta sa nasabi kong plano. Kaya ngayon ay gusto kong pasalamatan yung mga subscribers na piniling makiisa sa sinabi kong plano. Unahin ko muna yung mga nag-send ng super thanks. Maraming salamat sa suporta na binibigay nyo sa akin. Si Sir Isotech 3997. And maraming salamat din kay Sir Jonard Andrew Lagudgod, kay Sir RJ Elia 7199. Maraming salamat po. Kay Bro Arizensei, maraming salamat. At saka kay Bro Jardin 11. Yun, maraming salamat po. Eto pa, grabe, 3 beses siya nagpadala ng super thanks. Maraming salamat po kay Ma'am Emma Cuevas. 3 yung pinadala niya yung super thanks sa atin. Malaking tulong po yan para magkaroon tayo ng sariling tuktok na magagamit natin sa mga biyahe natin. Alam ko hati ang opinion nyo kung minivan or tuktok. Pero karamihan ng mga nag-join ng membership is sinasabi nila tuktok. At yung iba naman ay nag-comment na mga subscribers na sabi minivan. Pero ngayon ay buo na yung decision ko na ipagpatuloy yung Tuktuk Life Camping Adventures natin. Kasi karamihan ng mga subscribers ko ngayon, dyan ako napanood sa mga tuktok camping natin, lalo na't kasama ko yung mga alaga ko. Kaya stick tayo ngayon sa tuktok. Kung magkakaroon naman tayo ng minivan, siguro soon or sa future natin. Pero hindi pa ngayon, di pa natin talaga kaya yon. Ngayon sa mga bagong members dito sa YouTube, ngayon pa lang nagpapasalamat na ako dahil naiintindihan nyo ako sa aking plano at nakiisa kayo dito sa planong to. At kapag ka naisa katuparan natin to, sisiguraduhin ko na sa tuwing may upload ako ay hindi kayo mabibitin. Pasensya na kayo kung binitin ko kayo nung last upload nung nasa Anika tayo. So maraming salamat kay Ma'am Maria Gibon at nag-member din pala to si Sir Jonard Andrew Lagudgod. Maraming salamat sir. Grabe, todo ang suporta mo. Kay Temp03, kay Galang Buda, Richard Velos, Jam na. Maraming salamat. Maya, Miss Emma 1978, IMJ27, Alan Laurel, Ferdi Sadje, Mr. Pale, Pablito Calonso, kay Sir Marlon Vargas, maraming salamat. Dennis Albaracin. Pasensya na kayo kung halimbawa man hindi ko mabigkas ng tama yung mga pangalan nyo dito sa YouTube account nyo ha. Maraming salamat kay Sir Kadog Show Adventure, Baker's Room, Rick Leasing, Marco Sanhi, Christopher Burlongan, kay Sai Espiritu, kay Sir and Bro JP Lanyas. Napaka-todo supportive niya sa akin at taga-Cebu na yan. Maraming salamat sa lahat ng mga tulong na binibigay mo sa akin. Sana ay pagpalain ka pa ni Lord na maraming beses. Kay Sir Ruel Tampol, Dons Dona Nakita, Salve TV, Nalen JD, kay Jack Del Monte, J Venture 3.16 Vlogs, kay Ma'am Jam S. Pasensya na kung minsan natatawag ko kayo bro, yung pala minsan babae pala. Maraming salamat po sa inyo. At kay Sir Ram Paredes, maraming salamat talaga.
Grabe yung suporta ninyo. Na-overwhelm ako sa mga suporta ninyo. And nababasa ko lahat ng mga comments tungkol dun sa post ko. And nag-comment din doon si Direk Gino, which is isa sa malapit kong kaibigan. Maraming salamat bro, at naiintindihan mo kasi alam ko nanggaling ka rin dyan. Kalmado lang ako, although merong iba na nireplyan ko at nagpapasalamat ako. Pero yung mga alam ko na medyo tagilid ba, yung mga comment, stay put lang kayo. Sasagutin ko yung mga comment ninyo. May tamang oras at tamang panahon para dyan. Sa ngayon, kailangan muna nating mag-focus sa plano. Dito sa planong to. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga nakikiisang members ko dyan sa YouTube. At sa ibang mga sumusuporta sa atin dyan na subscribers, na alam ko na hindi nyo kaya mag-members, pero yung simpleng panonood nyo lang at hindi pag-skip ng ads is malaking bagay na at malaking tulong yun para dun sa plano natin. Okay na sa akin yun, all goods na yun. 10:30 na ng gabi at maaga tayo bukas aalis or uuwi kasi ngayon ay pangalawang gabi na natin dito eh. At meron lang din akong dadaanan bukas kaya maaga tayo para umuwi. No, siguro naman na-enjoy naman natin yung 3 days and 2 nights dito sa mismong landing point. At kahit na napuntahan na natin to, at least naman moto camping naman tayo ngayon. Nung una tuk-tuk camping eh, di ba? Laging tuk-tuk eh. Naranasan man lang ni Beastie na makarating dito. At buti nga hindi naglukot, hindi nawala ng hatak ng paakyat. Isa pa na, ako'y tutulog na rin yung alaga kong si Jack tulog na tulog dun sa loob. Ay siya, kita-kits tayo bukas ng umaga dito. Pero bago ako matulog, pakita ko ulit at ipasilip sa inyo kung gaano kaganda yung nasa harapan ko ngayon na tanawin. Ayan, lamesa ko, nasa harapan ko din kaya pinakita ko sa inyo. Pero ito yung tanawin talaga dito, kung gaano kaganda. At kung mapupunta kayo dito sa campsite ni Kuya Mike, talaga namang kahit 3 days ka pa dito marerelax ka talaga Lalo kanina, solo-solo pa natin tong lugar ng umaga. Kahit na pabugso-bugso yung ulan, tapos bigla lalakas yung hangin, okay naman, na-relax tayo at nakapag-isip tayong maigi dito. Yung mga plano natin, siguro isusurpresa ko na lang kayo. Doon sa mga bago members na sumuporta sa atin at nakiisa, sana naandyan pa rin kayo hanggang sa maisakatuparan na natin to. Marami pa tayong pagsasamahan at sa mga bagong member, welcome dahil nakikita nyo na yung mga post ko na for members only lang. At yung ibang mga videos, nakikita nyo na rin dyan, maghalughug kayo dyan. Alam ko marami kayong mapapanood dyan na hindi nyo napanood noon pa. Kasi nasa for members only. An image from a dream kept me up all night till the sun will rise. I don't wanna wait. Come on, tag along, tag along, tag along. Ooh, come on, tag along. Good morning, Jack. 7 ng umaga. Sarap at lamig. Jack, ang sarap ng tulog mo. Ang haba ng tulog mo. Haba-haba ng tulog ni Jack. Bawing-bawi Ay. May mga nag-camping rin pala doon, yung mga nakasasakyan kagabi. Akala ko hanggang kagabi lang sila. Nung tumahimik na, akala ko nawala na. Yun pala, dyan rin pala natulog. Oh, titingin ka ng view? Teka lang. Magbababa muna mamaya Paggising ng umaga, laging ganito ginagawa niyan Tatambay siya dito sa pwesto ko sa harap tapos titingin-tingin siya dyan sa view. Ganyan yan, si Jack ngayon dito. Ha? Happy ka naman? Ha? Oh, natupad ko na yung promise ko sa'yo, ha? Natupad ko na, sabi ko, sasama kita, ha? Huwag ka nang magtatampo, ha? Mas maganda ngayon ang panahon dahil
gumising tayo ng walang ulan at hindi ganong malakas ang hangin. Yung ilaw pala natin, no? Oh. Tumagal ng hanggang 2 gamitan natin dito sa camping site. May ilaw-ilaw pa to. Ito yung sa altitude at saka itong isang to. Pero yung ginagamit natin, no, wala na. Yung unang-una, wala ng ilaw. Ibig sabihin, talagang mas makunat yung bago nating ilaw na yon. Ito, pinapatay ko naman to kaya meron pa to eh. Oh. Yung ating tropic adventure, syempre. Talaga magme-medyas at magme-medyas ka dito. Pag dito ka natulog. Ang lamig, ibang-iba yung lamig ngayon eh. Ano, Jack, no? Oh, inom kang tubig. Inom tubig. Hindi ka nauhaw? Lamig-lamig, ha? Hindi ka inom? Oo, grabe makahikab yun. Ang laki ng bunganga. Natawa dito kay Jack eh. Mamaya, imisin na natin din yung mga gamit natin. At syempre, yung mga basura, ayusin natin. Ay, sige, labas ka muna. Diyan lang ha, maglalayo ha. O, pupunta ka na naman dyan kay Bisti. Iihian mo na naman si Bisti. Walang yaka. Ay, good morning. Sarap. Jack, wag lalabas sa kalsada ha. Siguro naman maya-maya ay tutuyo na tong ating gamit-gamit. Mas maganda pala yung ganitong setup. Ginaya ko lang to kay Sir Victor, kay Pobman eh. Yung A-shape na owning. So dito sa gitna sa harapan, tapos dun sa may gitna naman sa magkabilang dulo. O, tapos yung sa likod naman, dahil medyo inilabas-labas ko yung ating tent, yung pinakalikod, para meron tayong space sa harapan, makapagluto at meron tayong upuan din. Itinali ko na lang dun sa mismong kubo eh. Kasi kung gagamitin ko pa yung isang pole, medyo tataas siya. Ay naobserbahan ko dito sa mismong ano natin, setup ngayon, hindi naiipon yung tubig sa ibabaw ng awning. Dire-diretso siyang baba dito at saka dito sa kabila. Jack! Halika rito! Yung belt ko pala, hindi ko pa pala nakakain yung last seat. Tapos, inatira ko pa kagabing mami oh. May kanin pa ako natira, siguro babaunin ko na to pag uwi. At para hindi masayang. Pagpag. Jack! Come on, layo na naman ito ni Jack. Halos lahat ng makita ano. Medyo may blurry tong aking sa lens kasi tumaob to eh. Natumba yung mismong tripod eh oh. Umano yung lens. Parang ang labo-labo. Tamo, tinakbuhan naman agad ako nito ni Jack. Ay, pupupo pala. Pet friendly na campsite. Mura pa. Halika rito. Halika na rito. Huwag ka nang lumayo. Ayun oh, may isang aso doon oh. Baka habulin mo pa. Baka habulin mo pa yung nakita mong aso. Halika rito. Okay na, nakaano ka na. Tamang dumi na naman ang paa mo. Maglinis-linis ka muna. Ay, punas ang paa, punas. Agang-aga. Diyan lang muna. Nakagala ka na eh. Oras na pala. Medyo tagal ako. 8:30 na pala ng umaga. Napapasarap ako ng titig dito sa tanawin habang nag-iisip ng desisyon at plano. Pero ngayon, meron na tayong plano at desisyon. Kain muna ako ng natira kong balot. Para naman sa ganun may lakas tayo para magtiklop ng ating setup. Wala nang init-init yan. Diretso na yan. Tatagal lang eh. Nasisira ba ang balot? Ha? Comment nyo nga kung nasisira ba ang balot kahit gaano katagal na hindi siya kinakain. Nakarinig ka lang ng itlog ng balot mabos ka na dyan. Diyan ka na. Kanina merong isang aso na lalapitan nito. Lalabanan. Butit nakuha ko kagad to si Jack. Laki-laki nun kung sinakmal ka nun Kala mo lahat ng aso mabubuli nyo ha. Tayo magligpit na. Ligpit na rin pero hindi naman ako napagod.
mas na-enjoy ko ngayon yung pagka-camping natin kasi 3 days and 2 nights eh. Hindi man lang tayo gaanong napagod ngayon sa pagse-setup at saka pagliligpit. Mas nalubos-lubos natin yung setup natin eh. Unlike nung unang moto camping natin, 2 days and 1 night eh. Kumbaga kulang pa sa pahinga eh. Oh Jack! Ano, tara na? Kala ko di ka na naman sasama. Kala ko pagtataguan mo na naman ako eh. Oh, na-enjoy mo naman, di ba? 2 gabi ka ba naman tulog ng tulog eh. Ano Jack, okay na. Oh, huling sulyap dito sa campsite ni Kuya Mike. Napakaganda. Doon, kung may makikita kayo cruise, yun yung tinatawag na Tayak Hill. So dito yung daan, bababa kayo, tapos pagdating nyo doon, meron pa ulit kayong aakyatan. Ang akyat doon, hindi kasama motor ha. Maglalakad lang kayo, hagdanan. Nakapunta na ako dyan, mga 2 beses na ata. Tingnan nyo yung gamit natin. Yung airbed natin, nilabas ko kasi nilagay ko dito yung drone sa loob ng box. Yung nakasabit sa atin, gumaan-gaan naman. Oh, nabawasan kasi ng pagkain. Kuya Mike! Alis na ako. Salamat. Ay. Anong oras na? Mag-aalas 11 na pala. Ano, okay na? Huwag malikot ha. Teka lang, naka-center stand nga pala. Oh, Bisti, huwag magluloko ha. Whew. Tara. Babalik ulit tayo dito pagka may dala na tayong tuktok para mas marami tayong dala. Sige po. Sulit ang 300 pesos na pagka-camping natin dito kay Kuya Mike. Kung sa ibang lugar kasi, ano yun eh, di ba? Yung unang moto-camping ko, 300, pero ano lang yun, 1 gabi lang yun. Dito, 2 gabi. Kung sa ibang lugar naman, yung 500 mo, 3 gabi ka, may sukli ka pang 50. Parang ang lambot na naman ng gulong ko sa likod. So paano, meron pa akong pupuntahan bago umuwi. At malalaman nyo na lang, ikukwento ko na lang sa inyo sa mga susunod na vlog. At ayoko munang sabihin yung plano. At alam nyo na, kapag marami ang nakakaalam ng plano, ay minsan hindi natutuloy. Tulad ng nag-post ako noon na dapat ngayon 2024 ay makapag-Philippine Loop. Kaso hindi natuloy. December na, di ba? Kaya mas maganda na sinisikreto lang din muna. And then, isusurprise mo na lang yung plano mo na yun na nagawa mo na. So paano, kita-kits ulit tayo sa susunod na Moto Camping Adventures. At ang kasama naman natin ay si Jarvis. Kung saan mang campsite yun, abangan nyo sa next vlog. Sana ay nagustuhan nyo rin yung pagbabalik natin dito sa landing point. At moto camping naman yung ginawa natin. Ride safe and stay safe sa inyong lahat. God will always provide. Aywa! Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Forever young, forever young, forever young. Nagtitingin-tingin kami dito ng tuktok oh. Feeling ni Jack kanya na oh. Atin na ba to, Jack? Ha? Gusto mo ng sariling tuktok natin? Talagang gusto mo na dyan sa tuktok na yan ha? Yan na ba? Kaso ang gusto natin kulay pula. Titingin-tingin lang muna tayo. No? Jack? Parang inaangkin mo na eh. Hindi pa atin yan. Ano Jack? Bibili na ba natin? Kanina ka pa sunod na sunod eh. Parang ikaw ang kumikilatis eh. Oh. Umupo sa harap, umupo sa likod. Pumunta sa likod oh. Jack! Ayan ka na naman. Nandiyan ka na naman sa ilalim. Tara na! Hindi pa atin yan, gag. Ayaw pang umalis. Hindi atin yan. Nakamotor lang tayo. Tingin-tingin lang tayo. Tama, nangangagat ka na naman. Halika rito. Jack! Halika. Iiwanan kita dyan. Tumitingin pa lang tayo ha. Hindi pa naman natin yan eh. Naku po.